تفضلي Sister Lina. جزاك الله خيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Natalakay po natin yung dalawang huling aspeto ng economics, which is an-nadariyatul iktisadiya. Ito po yung economic theory. Tumutukoy ito sa pagsusuri ng phenomenal na economic batay sa logical at mga datos. Hindi ito exact na batas, sa halip ay nakabase sa human behavior, sulukul insaniya. Ang mga economists ay gumagamit ng abstraction, tajrid, upang mapadali ang pagsusuri. Maaari ding gamitin ang modern economic theories as long na hindi sumasalungat sa prinsipyo ng Sharia. At dito natalakay natin yung variables in economic theories, which is the independent variable, mutagayyir al-mustaqil, ito yung cause, sabab, ito yung factor na nagdudulot ng pagbabago, at dependent variable, which is the mutagayyir at tabit. Ito yung natija. Ito yung factor na naapektuhan ng pagbabago. At dito, natalakay natin yung dalawang levels of economic analysis, which is the microeconomics, al-iktisadul juz'i, nakatuon sa individual na unit ng economics, ang macroeconomics, al-iktisadul kulli, nakatuon sa buong economic bilang sistema, at yung pangatlong aspeto ng economic ay asiyasatul iktisadiya, mga hakbang na ipinapatupad ng pamahalaan upang makamit ang mga layunin sa ekonomiya at mapakinabangan ng lahat, maslahatul amma. Ang economic policy ay mas malawak ng pag-aaral ng economic dahil sa fiscal policy, ito yung mga pamamaraan at fiscal policy at monetary policy and development economics. Sa fiscal policy po, nakikita sa paraan ng pagbibigay ng subsidies and incentives. Habang ang monetary policy ay maaaring kontrolin ang interest rates upang suportahan ang mga exporters. At ang development economics po ay nakapokus sa paglago ng sektor para maggamit ang sustainable development. Yun lang po. Barakallahu fiik, Sister Lina. Jazakillah khairan. Hasanan, sinong kukuha in 1 minute? Sa mga ikhwa, gusto ko marinig yung mga ikhwa natin. Barakallahu fiikum. Tafaddalu. Sa mga ikhwa. Okay, kung wala sa mga ikhwa, sa mga akhawat. Tafaddalu. Tafaddalu ya ikhwani wa akhawati. One minute lang. Ano ang hindi pa nabanggit ni Sister Lina? Barakallahu fikum. Okay, tuloy tayo. Natawag ko yung mga economist. Sana yung mga economist? Okay, sila. Al-mushkilah al-iktisadiyah. Ang problema po ng iktisad. No? Ang topic natin ay mushkilah. So, mushkilah talaga. So, mushkilatul iktisadiyah. No, ano yung mushkilatul iktisadiyah, Sister Lina? Ano yung mushkilatul iktisadiyah? Mushkila. Naam, mushkilah. Economic problems po. Naam. Naam, economic problem. Naam, economic problems or problems. So, ekonomiya. Okay, barakallahu fi. Mushkila talaga, Sister Lina. Sa? Okay, kunin muna natin yung sa conventional economics. After that, we'll go to the Islamic mushkila na iktisad. Dito ya ikhwani wa akhawati, من المعلوم أن الاقتصاد هو سلوك بشري يتضمن استخدام الفرد والمجتمع للموارد في سبيل الإشباع الحاجات والرغبات على أفضل وجه إلى آخره. Ang mga suliraning pang-ekonomiya po, al-mushkilah al-iktisadiyah, ay tumutukoy sa kakulangan o limitasyon ng mga pinagkukunang yaman, scarcity, kumpara sa walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao.
In short, marami ang gusto ng tao. Tama po ba? Ikhwani wa akhawati, ang tao ay maraming gusto. Ngunit kakaunti ang yaman ng kalikasan na magagamit upang matugunan ang lahat ng ito. Ang ekonomiya ay ang pamaraan ng paggamit ng limitadong yaman upang matugunan ang mga pangangailangan sa pinakamabisang paraan. Anong halimbawa niyan? Una, halimbawa natin sa pagkain. Lahat ng tao ay gustong kumain araw-araw, no? Pag wala pong example yung explanation natin, hindi po natin maintindihan. Tama po ba? Naam. So, economic examples. Bigyan tayo. Pagkain. Lahat ng tao ay gustong kumain araw-araw. Ngunit kung limitado ang supply ng bigas o karne, kailangan magtakda ang lipunan kung gaano karami iproproduce at kung sino ang dapat makinabang dito. Yan po example natin sa food, pagkain. Enerhiya tayo sa energy. Maraming bansa ang nakakaranas ng kakulangan sa kuryente dahil limitado ang mapagkukunan ng langis at ano? Langis astaka ano pa? Renewable energy. Okay, sa tirahan po. Sa tirahan, sa mga lungsod, hindi sapat ang lupa para sa lahat. Kaya po tumataas ang presyo. Kaya tumataas ang presyo ng lupa at paupahan. Ito ay konkretong halimbawa po ng ng scarcity. Kompleto po na scarcity. Naam. Huna ya ikhwani wa akhawati, magbigay tayo ng economic applications. So ano po ang economic application natin diyan, ya ikhwani wa akhawati? Ang kahulugan po ng scarcity, no? An-nadratin an-nisbiya, yan po yung ibig sabihin ng scarcity. Scarcity in American, scarcity in British. المشكلة الاقتصادية والتي تتمثل فيما يعرف بالندرة yan. بالندرة النسبية. So scarcity, no? Ang kakulangan, scarcity ang dahilan. Siya ang dahilan. Bakit? Dahil kailangan magpasya ang lipunan kung paano gagamitin ang yaman. Ito ang pinagmulan ng tatlong pangunahing tanong sa ekonomiya po. Una, ang tanong, what to produce? Ano ang dapat i-produce? Paano ito i-produce? How to produce? No? Nandiyan sa kitab natin. Mayroon siyang Arabic, no? Para kanino ito i-produce? For whom to produce? Tatlo. Tapaddalo. Ano yung tatlo na yon na katanungan? Pangunahing tanong sa ekonomiya. Barakallahu fikum. Ano yung tatlo? May tatlong pangunahing tanong po sa economics, sa ekonomiya. Una, ano yun? Ay, po. Na, Una po yung what to produce, ano po ang ipoproduce. Pangalawa, paano po yung how to produce. At yung pangatlo, para kanino po para kanino po yung i-produce, Doc? naam, jazakillah khairan sister Halian, mumtaz po. For whom to produce? Allahu Akbar. Nandiyan sa kitab natin. Don't worry. Pero yung explanation, wala dyan sa kitab. So, susunod lang tayo sa kitab. Halimbawa po niyan, ano yun? Halimbawa niyan, kung ang gobyerno po, ang government ay may limitadong budget, kailangan nitong pumili kung magtatayo ng ospital o paaralan. Parehong mahalaga po yung dalawa na ito, ngunit kailangan unahin ang mas may agarang pangangailangan. Kung kayo ang economist,
alin ang unahin ninyo? Dahil po itong dalawa na ito ay napakahalaga po sa ating lahat. Ospital o paaralan? Tafaddal, Sister Lina. Asan ka doon? Hospital po. Hospital. Dahil ang Hospital, sakit, mashallah. Naam. Tafaddali. dahil ang sakit po ay hindi natin kadar po 'yan, hindi natin mamalayan na yung sakit dumadapo na po sa atin. Pero yung education po, pwede nating i-delay po yung education. Pero yung sakit po hindi natin po pwedeng i-delay. Mashallah. Gusto ko may maghilap dito. Discussion na tayo saglit dito. Shukran jazilan, Sister Lina. Tama po, Sister Lina. Mumtaz. Okay. Ang inuna niya ay hospital. Siya ay isang economist na. Alhamdulillah. Hindi lang economist, kundi jurist pa. Alhamdulillah. Yan ang kahalagaan natin. No? Mashallah. So, tafaddal, Sister Fatima. Sama ka kay Sister Lina o maggagawa ka ng iyong madhab? School of thought. Tafaddal, Sister Lina. Sister Fatima. Yun po. Now, Sa asan akin ka? po, hospital din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hospital din? Hospital din po kasi yun Ya ang Allah. parang basic needs ng mga tao eh. Naam. Laging emergency. Naam. Hasanan. Sister Halian, asan ka? Tafaddali. Ngayon, lahat kayo magsalita. Barakallahu fikum. Dok, sa akin po, ano Naam, po, naam. Dok, doon po ako sa education. Education, mashallah. Yan ang gusto ko. May hilaf. Okay. Limada, why? Explain. Dahil po, kailanganin po ng mga tao at education po. Kasi po, Sister Lina. sa Sister Halian, nawala na yung signal mo. Sayang. Hanap ka ng signal konti. Opo. Robot yung kwan mo. Yung boses mo. Okay, magsalita ka daw. Bismillah. Hindi pa rin. Dok, assalamualaikum. Okay, ma'am, ganyan. Alhamdulillah. Hello. Bismillah. Hindi Okay. pa rin po ka. Dok, para sa akin po, education, Dok. Kasi po sa panahon, kasi noon pa rin po ay napag-iwanan na po tayo sa edukasyon. Kasi sa panahon po natin ngayon, ang sinasabi po nating panlabanan ng kahit anong bagay o lahat po ay yung education na po. Dahil kung noon po tayo ay makipaglaban po gamit ang ating mga po ay through pen na po ang lalaban natin. So, dapat hindi po talaga tayo maiwanan sa edukasyon po. Arabic and English education po, Dok. Naam. Barakallahu fi. Maganda, mashallah. Shukran jazilan, Sister Halian, Sister Fatima, and Sister Lina. Gusto ko marinig, Sister Layla. Tafaddali, Sister Layla. After that, gusto ko marinig din sa mga ikhwa. Ano sa kanila? Okay, sa mga ikhwa tayo. Saan kayo yung ikhwa niyo, akhawati? Yung mga ikhwa. Mga brothers, asan kayo? Education, school, or hospital? Lahat po kayo tama. No? Depende po sa situation. Pero kapag walang education, walang hospital. Walala. Hello, narinig Tama. ako? Narinig ako? Kung walang education, opo, walang hospital. Kung walang hospital, ay maraming nagsasakit na hindi na sila makapag-aral ng maayos dahil walang doktor. Okay, next time lang natin pag-usapan niya. Mahaba po yan. Pero lahat naman kayo ay mahaba. Pero ang papasok po dyan, barakallah fik, Sister Fatima, papasok po dyan ang jurist. Sabi ng jurist, no, ganito mga economist. No? Papasok ako dyan. Papasok ang jurist dyan. Papasok pa ang
political analyst, no? Sabi niya kay jurist at saka kay economist, no, papasok ako. Sabi ng political economist. Sino pa meron nandiyan? Marami sila diyan. Next time lang tayo. Barakallahu fikum. Ganyan po yung ulum. No? Lahat kayo, Sister Fatima, lahat kayo, Sister Halia, Sister Lina, lahat kayo ay ulum ay connected po to each other. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Okay, lahat po ay tama. Pero ang mahalaga po, pinakauna, depende po sa situation. So, paaralan ay number 1 para sa akin lang. No? Para sa akin. Kasi pag walang paaralan, walang school, walang doktor, walang hospital. Barakallahu fikum.